Walang problema sa akin, Kerwin, kung makikialam ang mga arkanghel sa uling digmaan namin sa inyong mga alagad ng liwanag dahil malapit nang makawala sa kadenang apoy ang aming hari na si Lucifer. Biglang sabat ni Belpigor habang malakas na tumatawa dahil hindi siya natatakot sa mga arkanghel na katulad din niya. Si Belpigor ay isang demonyong nauugnay sa pagnanasa at kalukuhan. Mahilig din siyang magpanggap ng kung sino man ang nanaisin niyang gayahin. Kinukuha din niya ang buong alaala nito at kaanyuan upang sirain at lukuhin ang pamilya nito o mga kaibigan dahil iyon ang kanyang kasiyahan. Kung ganoon, Belfegor, ipaparating ko sa mga arkanghel kung yan pala ang mga plano mong gawin. Sagot ni Angel at agad lumiwanag ang kanyang buong katawan habang nakatingala siya sa kalangitan. Kasabay noon ay gumuhit ang isang liwanag sa kanya at agad din siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan. Marites na Kerubin, magsumbong ka na sa mga arkanghel na kakampi mo dahil nalalapit na rin ang katapusan ng kaharian ng kalangitan kapag nakawala na si Lucifer sa kanyang kulungan. Sambit ni Belpigor nang maglaho si Angel sa kanyang paningin. Nang maglaho na ang kerubin sa lugar na yon, ay naisipan na ni Belpigor na tapusin na ng tuluyan si Berto at ang dalawang reyna upang wala nang hahadlang sa kanyang mga plano. Subalit pagtingin niya sa ibaba ay wala na ang mga ito kaya galit na galit siya kasi hindi niya alam kung saan napunta ang mga ito. Mabuti na lang at hindi niya tayo nakita nang kunin natin ang dalawang reyna ng Baranggaw at ang high blood na ermitanyong ito, Dr. Arthur. Sambit ni Prinsipe Dagul habang naglalakad papalayo sa kinaroroonan ng huwad na Artemyong. Salamat sa iyo, Prinsipe Dagul, dahil nasalubong kita. Kung hindi siguro kita nakita, hindi ko na alam ang gagawin ko kung paano ko sila maililigtas. Nakangiting sagot ni Dr. Arthur habang ginagamot niya si Berto. Dahil ito talaga ang nakatanggap ng matinding pinsala sa pakikipaglaban kay Belpigor. Mabuti na lang at naligaw ako, Dr. Arthur. Ang dami kasing nagkalat na taong isda at taong kulang sa dugo sa lugar na ito. Ang hirap talagang makahanap ng pagtataguan. Wika ni Prinsipe Dagul na nagpangiti muli kay Dr. Arthur dahil ang akala nito ay nakikipaglaban din ito sa alagad ng kadiliman. Iyon pala'y naghahanap lang ito ng matataguan dahil natatakot din itong mamatay. Dahil din sa ginawa nilang pagligtas sa tatlo ay nagwawala na ang huwad na Artemyong at sinunog niya ng kanyang kapangyarihan ang buong lugar kung saan niya huling nakita si Berto at si Reyna Shirley, pati na rin si Reyna Lily. Halos tila naging impyerno na ang buong paligid dahil sa ginawa ni Belpigor sa anyo ni Artemyong. Sa kabilang banda naman ay nakapasok na ang pangkat ni Haring Bangros sa paanan ng kuweba dahil sa nawala na rin ang harang na may kasamang orasyon na nilagay ni Berto sa buong paligid nang nawalan siya ng malay. Nakapasok na ang mga kataw sa hangganan ng kuweba. Biglang sigaw ni Princess sa kanilang lahat nang makita niya ang mga taong isda na sabay-sabay na naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Huwag muna kayong makikipaglaban sa kanila. Pakiusap, kakausapin ko lang si Ama. Biglang sabat din ni Lavenia habang nakaharang siya sa lagusan ng kuweba. Pakiusap, kausapin mong iyong ama na itigil na ang kanyang kahibangan dahil walang maidudulot ang digmaang ito kung hindi ang kamatayan ng bawat isang pangkat. Pagsusumamo ni Shaila kay Lavinia dahil alam niya na papatayin na silang lahat sa oras na makapasok sila sa loob ng kuweba. Sige, gagawin ko ang lahat basta walang aatake sa kanila para wala tayong magiging problema. Sagot naman ni Lavinia at umalis na siya sa loob ng kuweba upang salubungin ang kanyang amang hari na galit dahil kumampi ito sa mga mandirigma ng liwanag.
Habang papalapit si Lavinia sa kinaroroonan ng kanyang ama, ay biglang nasalubong nito ang matandang manggagamot na si Timyong at si Dr. Dudoy na nagmamadali nang naglalakad patungo sa kuweba ni Berto. Kaya napatigil siya sa kanyang paglalakad at tinulungan na lang niya ang dalawa na halos hinahabol na ng mga ito ang kanilang paghinga dahil na rin sa daming sugat nilang natamo sa kamay ng mga tamawo nang sila ay naging bihag ng mga ito. Ikaw si Lavinia, tama ba ako? Biglang tanong ni Dr. Dudoy nang makita niya ito na papalapit sa kanila. Oo, ako nga si Lavinia. Sandali lang at tutulungan kitang akayin ang manggagamot sa kanyang paglalakad. Sagot naman ni Lavinia at hinawakan niya ang isang kamay ni Timyong upang alalayan sa paglalakad patungo sa loob ng kuweba. Ikaw ba ang matagal nang hinihintay ni Berto na bumalik? Kaya hindi niya maiwan-iwan ang kuweba. Ikaw ba si Lavinia? Ang kanyang pinakamamahal na asawa? Biglang tanong ni Timyong nang marinig niya ang pangalan nito. Ako nga si Lavinia, ang asawa ni Berto. Pero wag ka na lang muna magsalita manggagamot dahil nanghihina ka pa. Sagot naman ni Lavinia na tila nahihiya sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang paglisan sa kuweba ay matagal nagdusa ang kanyang asawang si Berto. Huwag ka sanang mabibigla, Lavinia. Kasi ang espiritual na kapangyarihan ni Berto ay bigla na lang nawala. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero alam kong buhay pa siya. Dahil nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya. Sambit muli ni Timyong na nagpaalala kay Lavinia ng husto dahil alam niya na malakas ang huwad na Artemyong at siguradong natalo ito sa pakikipaglaban sa kanya. Sana walang nangyaring masama sa asawa ko. Huwag sana ipagkaloob ng kapalaran na masawi siya sa laban. Sambit muli ni Lavinia habang nakatanaw sa kagubatan kung saan banda dumaan si Berto kanina. Huwag kang mag-alala, Lavinia. Dahil masamang damo ang asawa mo at high blood din. Kaya hindi yun magpapatalo ng ganoon kadali sa kanyang makakalaban. Sabat din ni Dr. Dudoy upang maibsan ang pag-alala nito sa kanyang asawa kahit alam nitong mahina na talaga ang espiritual na kapangyarihan ni Berto. Ang huwad na aking ama ang nakasagupa ni Berto at siya din ang bumulag sa aking dalawang mata. Kapag bumalik na ang lakas at kapangyarihan ko, ako na mismo ang tatapos sa kanya. Pagbabayaran ng demonyong iyon ang lahat ng ginawa niya sa akin at sa pambababoy niya sa katawan at alaala ng aking ama na si Artemyong. Nanginginig na sambit ni Timyong habang nakatiklop ang kanyang dalawang kamao dahil sa sobrang galit sa huwad na Artemyong na tila pinaglalaruan lang sila. Huwag ka nang magsalita, kaibigan. Kailangan na nating bilisan at baka maabutan pa tayo ng mga mandirigma ng kadiliman. Sige na, kaibigan. Magpatuloy na tayo sa paglalakad. Sabat muli ni Dr. Dudoy dahil nakikita niyang dumudugo ulit ang sugat ito sa kanyang dalawang mata. Hindi na muling nagsalita si Timyong dahil alam niya na nag-alala lang ang kanyang kaibigan, kaya nagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa kuweba. Subalit habang naglalakad sila ay biglang humarang sa kanilang daraanan si Haring Bangros at ang kanyang mga alagad. Doon ay mabilis silang pinalibutan upang patayin dahil nakikilala sila ni Haring Bangros na isa rin sila sa mga mandirigma ng liwanag, lalong-lalo na si Timyong dahil siya ang kumitil sa taong lumot na matalik niyang kaibigan. Ikaw ang kilalang magaling na manggagamot sa lugar na ito. Ikaw si Timyong, ang pumatay sa taong lumot na matalik kong kaibigan. Biglang sambit ni Haring Bangros nang makita niya si Timyong. Ikaw pala ang sinisigaw ng taong lumot na iyon habang dahan-dahan ko siyang pinapatay. Alam mo ba kung bakit ko siya pinatay? Dahil minsan na niyang pinagtangkaan ang buhay ng aking apo.
na si Istong. Kaya nararapat lang siyang mamatay upang wala na siyang mabibiktima ng mga bata na masayang naglalaro sa dalampasigan. Sagot ni Timyong na walang bahid na takot sa hari ng mga kataw dahil hindi niya tinatanggi ang lahat na kanyang napapaslang na mga elemento at mga halimaw. Kung ganoon, ay ipaparanas ko rin sa iyo manggagamot kung ano ang ginawa mo sa kanya. Sigaw ni Haring Bangros at tinaas na niya ang kanyang sandatang sibat na may 3 talim na animoy tinidor. Ama, tapusin na po ninyo ang digmaang ito. Pakiusap. Ang dami nang namamatay na inosenteng mga tao at mga elemento sa lugar na ito. Ama, marami na rin sa mga kawal mo ang namatay. Ama, pakiusap, tama na, dahil walang idudulot ang digmaang ito kung hindi ang pagkawasak ng ating kaharian at ng lugar na ito. Lahat tayo, Ama, ay talo dahil walang maidudulot ang digmaang ito na magandang resulta. Pagmamakaawa ni Lavinia sa kanyang ama upang itigil na nito ang pananakop sa buong lugar ng Isla Higante. Tumigil ka, Lavinia. Dahil suwail kang anak, ay dapat ka ring mamatay. Tapusin silang lahat at walang ititira sa kanilang buhay. Nakakapangilabot na sigaw ni Haring Bangros sa kanyang mga alagad kasi pati sarili niyang anak ay papatayin na rin niya. Nang marinig nila ang sinigaw ni Haring Bangros ay humanda na sila sa pakikipaglaban. Subalit si Lavinia naman ay nakatulala lang habang nakatingin sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na kaya siyang ipapatay ng kanyang ama dahil sa nais lang nitong ipatigil ang digmaang nagaganap sa lugar na yon. Hindi na siya ang iyong ama, Lavinia, dahil nalunod na siya sa sobrang galit kay Berto at sa mga taong nagpahirap sa kanya ng husto. Kaya kahit ikaw pa ay, hindi na niya sasantuhin kahit anak ka pa niya. Biglang sigaw ni Princess habang tumatakbo ito ng matulin upang tulungan silang makipaglaban sa pangkat ni Haring Bangros dahil nakita nito na napapaligiran na silang lahat. Doon ay sabay-sabay na umatake ang alagad ni Haring Bangros upang sila ay patayin. Si Dr. Dudoy naman ay hinarap ang hari ng mga kataw dahil siya lang ang may kakayahang tumbasan ang lakas nito at kapangyarihan. Dahil si Timyong ay hindi na makakalaban pa kasi hindi na ito nakakakita. Ikaw ang malamat na doktor ng mga engkanto na si Dodoy. Ikaw rin ang isa sa pinakamalakas na mandirigma ng liwanag. Ngunit hindi mo ko matatalo kapag hindi tumulong sa iyo ang makapangyarihang manggagamot. Wika ni Haring Bangros at inatake niya ng sobrang bilis si Dr. Dudoy gamit ang kanyang sandata. Ngunit nakahanda na rin sa gagawin niya si Dr. Dudoy at sinabayan siya nito ng sobrang bilis din. Halos hindi na rin makita ang kanilang pagkilos habang nagsusuntukan silang dalawa. Halos dumadagundong din ang buong paligid habang tumatama ang bawat kamao nila sa bawat isa. Hanggang sa bigla na lang nawala ng malay si Dr. Dudoy dahil hindi na nakayanan ng kanyang katawan ang sobrang pagpapalabas ng kanyang espiritual na lakas. Kaya inaapak-apakan na lang siya ni Haring Bangros na kinagalit ng husto ni Mang Timyong. Kasi kahit hindi nakikita ni Timyong ang nangyayari, ay nararamdaman pa rin niya na natalo si Dr. Dudoy sa laban nito sa hari ng mga kataw. Naririnig din kasi niya ang mga tunog ng katawan ni Dr. Dudoy habang patuloy siyang inaapak-apakan ng paulit-ulit ng hari ng mga kataw habang malakas itong tumatawa. Tama na yan, taong isda. Ako naman ang kalabanin mo. At ipaparanas ko sa'yo ang tunay na laban. Biglang sigaw ng manggagamot dahil sobrang naaawa na siya sa kalagayan ng kanyang matalik na kaibigan. Kung ganoon, ikaw na lang ang uunahin kong patayin, katulad ng ginawa mo sa taong lumot na kaibigan ko. Sigaw ni Haring Bangros at tinapat niya ang kanyang sandata na may 3 talim kay Timyong upang tuluyan na nga niya itong patayin. Subalit nakita ni Princess at ni Lavinia
Napapatay na nga nito ang manggagamot ay sabay silang umatake upang pigilan ang hari ng mga katao. Ngunit para lang silang mga insektong walang nagawa nang sila'y pinagsusuntok sa sikmura at sabay pa silang humandusay sa lupa na wala ng mga malay. Ito na ang katapusan mo, manggagamot! Sigaw ni Haring Bangros at pinagpatuloy niya ang kanyang pagtakbo upang isaksak ang kanyang sandata sa katawan ni Timyong. Halos wala pa rin kaalam-alam si Timyong sa gagawin sa kanya ng hari ng mga katao. Ngunit tanggap na niya sa kanyang sarili na ito na ang kanyang katapusan. Kaya pinikit na lang niya ang kanyang mga mata at tinaas ang dalawang kamay upang tanggapin na ang kanyang kamatayan. Ngunit habang nakapikit ang manggagamot ay bigla siyang nagulat dahil ang tagal dumating ng sandata na babaon sana sa kanyang katawan. Ganoon rin si Haring Bangros ay tila naging bato rin nang may biglang pumigil sa kanyang sandata at hinawakan pa nito ang dulo ng talim sa pamamagitan lang ng dalawang daliri. Sino ka? Pabiglang tanong ni Haring Bangros nang makita niyang isang binatilyong napupuno ng mga tato sa buong katawan. Halos mga Latin na mga salita ang nakatatak sa katawan nito na hindi niya maintindihan. Ako po pala si Istong, ang apo na manggagamot na nais mong paslangin. Ang duwag mo naman pala, pati ang matandang bulag na walang kalaban-laban sa'yo ay nais mong patayin. Sa tingin ko pa naman ay isa kang malakas na nilalang dahil nakasuot ka pa ng koronang ginto. Subalit lumalaban ka lang pala sa taong hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakangiting sagot ni Istong habang patuloy niyang iniipit ng kanyang dalawang daliri ang patalim ni Haring Bangros. Napapaslang sana kay Mang Timyong. Bitawan mo ang sandata ko! Tampalasan ka! Hindi ka marunong gumalang sa hari ng karagatan! Muling sigaw ni Haring Bangros habang pinipilit niyang hilahin ang kanyang sandata dahil hindi na niya ito maigalaw. Di bitawan, utos mo eh. Sagot naman ni Istong kasabay ng pagbitaw niya ng sandata nito. Dahil sa ginawa ni Istong na pagbitaw sa sandata nito ay napaatras si Haring Bangros. Dahil hinila niya ang kanyang sandata at hindi rin niya inaasahan na bibitiwan ito ni Istong ng bigla. Kaya nahulog siya sa pangpang at nagpagulong-gulong siya pababa sa lupa. Halos lumuwa naman ang mga mata ng kanyang mga alagad kasi sa buong buhay nila, ngayon lang nila nakita ang kanilang hari na napahiya ng ganoon. Kaya sabay-sabay silang tumungo sa kanilang hari upang alalayan itong makatayo. Istong! Ikaw na ba yan, apo? Maluha-luha na sambit ni Mang Timyong nang marinig niya ang busis ng kanyang apo. Opo, Lolo Timyong, ako nga po ito. Sagot ni Istong at niyakap niya ng sobrang higpit ang matanda dahil kay tagal na niya itong hindi nakita. Apo ko! Apo ko! Kay tagal kitang inaasam-asam na muli kitang mayayakap. Ikaw lang talaga ang sandigan ko para ipagpatuloy ang buhay ko, apo. Salamat naman at maayos ang kalagayan mo ngayon. Sambit ni Mang Timyong habang dumadaloy sa kanyang mukha ang luha at dugo ng muli niyang mayakap ang kanyang pinakamamahal na apo na si Istong. Kapangyarihan sa muling pagkabuhay, kapangyarihan sa muling pagbabalik ng nawala, kapangyarihan na ako ang may likha, ibalik sa matandang ito ang nawawalan niyang mga mata. Biglang sambit ni Istong sa isang orasyon na nakadikit sa kanyang dibdib habang nakahawak naman siya sa mga mata ni Mang Timyong. Pagkatapos niyang sambitin ang mga orasyon na yon, ay biglang lumiwanag ang kanyang dibdib. Gumapang ito ng dahan-dahan sa kanyang mga palad na nakadikit sa mga mata ni Mang Timyong hanggang sa biglang lumitaw ang dalawang mata nito na kulay bugaw na may halintulad sa mga mata ng mga engkanto. Ano ang ginagawa mo, apo ko? Bakit biglang huminit ang mga mata ko? Pabiglang tanong ni Mang Timyong nang makaramdam siya ng init at hapdi sa kanyang dalawang mata. Lolo Timyong, hindi man ito katulad ng mga mata mong kinuha ng kakaibang nilalang na yon. Pero ang mga matang nilagay ko sa'yo
ay magagamit mo pa rin para makakita kang muli. Sagot ni Istong na nagpabigla kay Mang Timyong dahil si Bathala lang ang may kakayahang magbalik ng paningin ng isang tao. Huwag mong sasabihin na kaya mo nang sambitin ang mga orasyon na si Bathala lang ang nakakaalam. Muling tanong ni Mang Timyong habang lumiliwanag na ang kanyang mga paningin. Opo lolo, pati ang sumpa ng mga engkanto kay Mama Shaila ay naalis ko na rin. Kaya pagkatapos nito ay magsasama na tayong masaya at maligaya. Nakangiting sagot ni Istong habang hindi pa rin makapaniwala si Mang Timyong na kaya na itong gawin ng kanyang apo sa mura nitong edad. Tampalasan ka, bata. Hindi pa ako napapaya ng ganun. Kaya pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Biglang sigaw ni Haring Bangros nang makatayo ito sa kanyang pagkakahiga. Apo, ako na ang bahala sa kanya. Ikaw naman ang bahala sa mga alagad niya na nagkalat sa lugar na ito. Biglang sambit ni Mang Timyong kay Istong dahil nais niyang magpasikat sa kanyang apo na hindi pa siya kinakalawang sa pakikipaglaban. Tinapos na po silang lahat ni Angelo, Lolo Timyong. Siya ang berto ng dagat na hawak ko. Naaalala mo ba siya? Nakangiting wika ni Istong habang nakaupo siya sa malaking bato. Sa atin pala ang bertod ng kabayong dagat na iyon at nabigyan mo na rin ng buhay. Tanong ni Mang Timyong dahil ang angkorito lang ang may kakayahan na bigyang buhay ang lahat ng mga bertod. Opo Lolo Timyong, dahil pagkagising ko, nandoon na siya sa tabi ko. Nagulat nga si Mama Shaila kasi bigla na lang siyang lumitaw sa tabi ko bago pa ako nagising. Nakangiting sagot ni Istong na nagpangiti rin sa matandang manggagamot dahil ang layo na talaga ng narating ng kakayahan at kapangyarihan ng kanyang apo. Habang nag-uusap ang maglolo ay halos umuusok na sa sobrang galit si Haring Bangros dahil hindi man lang siya pinapansin ng mga ito. Kaya gumamit siya ng kanyang kapangyarihang tubig na kasing talas ng espada upang tapusin na ang matandang manggagamot na masayang nakikipag-usap sa binatang hindi niya kilala. Subalit bago pa makatama ang kanyang kapangyarihang tubig sa manggagamot, ay biglang humarang sa kanyang kapangyarihang tubig na kasing talas ng espada ang kabayong dagat. Sinanggalang nito ng kanyang kamay ang kanyang kapangyarihan na walang kahirap-hirap. Amo, ako na lang kaya ang tatapos sa kanya. Biglang tanong ng kabayong dagat kay Istong mula sa kanyang isipan. Wag na Angelo, kasi si Lolo Timyong daw ang harap sa kanya. Gusto siguro ng lolo ko na magpasikat sa atin. Nakangiting sagot ni Istong sa kanyang bertud mula rin sa kanyang isipan. Masusunod po, amo. Sagot ng kabayong dagat at bumalik na siya sa liig ni Istong bilang isang kwintas nitong bertud. Halos hindi naman makapaniwala si Haring Bangros sa kanyang nakikita dahil ang isa sa pinakamalakas na bertud ng karagatan ay napasunod ng binatilyong kaharap niya. Kahit na siya mismong hari ng karagatan ay hindi niya ito napasunod sa kanyang mga utos dahil ito ang pinakamailap na bertud ng karagatan at makapangyarihan. Pero ang mas kinabigla talaga niya ay nabigyan ito ng buhay na tila sa isang tao na may kakaibang anyo. Kaya napapaisip siya ng malalim kung sino ba talaga ang binatang bigla na lang sumulpot kung saan at niligtas nito ang buhay ng manggagamot at muli pa nitong binigyan ng paningin. Ano, taong isda? Magsisimula na ba tayo? Biglang sambit ni Mang Timyong habang lumalapit siya rito ng dahan-dahan. Huwag mo kong iinsultuhin, matandang manggagamot, dahil ang lakas mo ay wala pa sa kalingkingan ko. Sigaw ni Haring Bangros dahil iniinsulto na ang kanyang kakayahan at kapangyarihan bilang isang hari. Wala akong pakialam kahit hari ka pa ng karagatan. Dahil ako si Timyong, ang tagapaslang ng mga alagad ng kadiliman. Sagot naman ni Mang Timyong at hinubad na niya ang kanyang damit na punit-punit. Dulot ng paulit-ulit na pagpalo sa kanya ng latigong bakal ng mga tamawo noong siya ay naging bihag pa ng mga ito. Kung ganoon ay magpapakilala ako sa iyo. Sigaw muli ni Haring Bangros at naglakad din siya papalapit kay Mang Timyong
upang harapin ito ng mano-mano. Kumusta mga kalakbay at kadiwa? Pasensya na sa boses ko, medyo paos. Inuubo kasi ako ngayon dahil tapos na naman ang kabanatang ito. Dumako po tayo sa shoutout. Ang mga isa-shoutout ko pala ay iyong mga nag-comment sa previous nating video. Kaya sa sino mang gustong magpa-shoutout, comment lamang po kayo dahil binabasa po namin iyon lahat. Kaya sisimulan na natin ang shoutout at bilang pasasalamat na rin sa inyo dahil sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa kwentong ito. Kaya shoutout kay Ma'am Gi Sumodio, kay Ma'am Gima Aquino, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Ma'am Joy Franco, kay Ma'am Assorted Love Hearts KSA, kay Ma'am Glidel Maluluyon, kay Sir Brian De La Pina, kay Sir Armando Yapit, kay Ma'am Jennifer Galan, kay Sir Cloudy Duck The Gods 611, kay Sir Tiomar Ramos, kay Sir Dennis Alminario. Shoutout din kay Sis Annie Vlog 14, kay Ma'am Chris Alcantara, kay Sir Ang Lagusan, kay Ma'am SG Gaming, kay Ma'am Shirley De Guzman, kay Ma'am Bisinta Asman, kay Sir Romel Amable, kay Sir Boniver Maximo, kay Sir Angelo Villacruz, kay Ma'am Lix Bangkaya, kay Sir Giovanni Ibonia, kay Ma'am Josephine Vargas. Shoutout din kay Ma'am Maria Micaela Buscano. At panghuli, si Ma'am Imelda Pascua. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga silent listeners, kung nais nyo rin pong magpa-shoutout, huwag na po kayong mahiyang mag-comment. Nagpapasalamat kami sa walang sawa ninyong suporta sa kwentong ito at sa channel. Hanggang sa susunod na kwento na ating lalakbayin sa ating mga diwa.